Ikasyam na kabanata. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Rabay, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa ni Yaong nagsugo sa akin, samantalang araw, dumarating ang gabi, na walang taong makagagawa. Samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa, at pinapagputik ang lura at pinahiran ang mga mata niya ng putik. At sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe, na kung liliwanagin ay sinugo. Siya nga'y humayo at naghugas at nagbalik na nakakakita. Ang mga kapitbahay nga at ang nakakakita sa kanya ng una, na siya'y pulubi, ay nangagsabi, hindi baga ito ang nauupo at nagpapalimos? Sinabi ng mga iba, siya nga. Sinabi ng mga iba, hindi, kundi nakakamukha niya. Sinabi niya, ako nga. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata? Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahiran ang aking mga mata. At sinabi sa akin, humayo ka sa Siloe at maghugas ka, kaya't ako'y humayo at naghugas, at ako'y tumanggap ng paningin. At sinabi nila sa kanya, saan naroon siya? Sinabi niya, hindi ko nalalaman. Dinala nila sa mga Fariseo siya, na nang unay bulag. Araw nga ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus, at padilatin ang kanyang mga mata. Muli ngang tinanong naman siya ng mga Fariseo, kung paanong tumanggap siya ng kanyang paningin, at sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mga mata at naghugas ako at ako'y nakakakita. Ang ilan nga sa mga Fariseo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Datapwat sinasabi ng mga iba, paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa gitna nila. Muling sinabi nga nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya, na siyang nagpadilat ng iyong mga mata? At kanyang sinabi, siya'y isang propeta. Hindi nga nagsipaniwala ang mga Hudyo tungkol sa kanya, na siya'y naging bulag at tumanggap ng kanyang paningin hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang ni Yaong tumanggap ng kanyang paningin. At nangagtanong sa kanila na sinasabi, ito baga ang inyong anak, na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? Paano ngang nakakakita siya ngayon? Nagsisagot ang kanyang mga magulang at nangagsabi, nalalaman naming ito'y aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Datapwat kung paanong siya'y nakakakita ngayon ay hindi namin nalalaman, o kung sino ang nagpadilat ng kanyang mga mata ay hindi namin nalalaman. Tanungin siya, siya'y may gulang na, siya'y magsasalita para sa sarili niya. Ang mga bagay na ito'y sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat nangatatakot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na kung ang sino mang tao'y ipahayag siya na siya ang Kristo ay palayasin siya sa sinagoga. Kaya't sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y may gulang na, tanungin siya. Dahil dito'y tinawag nilang bilang ikalawa ang taong naging bulag at sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos, nalalaman naming makasalanan ang taong ito. Sumagot nga siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagaman ako'y naging bulag, ngayon nakakakita ako. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano ang pagkapadilat niya sa iyong mga mata? Sinagot niya sila, kasasabi ko lamang sa inyo at hindi ninyo pinakinggan. Bakit ibig niyong marinig uli? Ibig baga naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya? At siya'y kanilang inalipusta at sinabi, ikaw ang alagad niya, datapwat kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, datapwat tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Sumagot ang tao at sa kanila'y sinabi, narito nga ang kagilagilalas na hindi ninyo nalalaman kung siya'y taga saan, at gayon may pinadilat niya ang aking mga mata. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Buhat ng lalangin ang sanglibutan ay hindi narinig kailanman na napadilat ng sino man ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Kung ang taong ito'y hindi galing sa Diyos ay hindi makagagawa ng anuman. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, ipinanganak kang lubos sa mga kasalanan, at ikaw baga ang nagtuturo sa amin? At siya'y pinalayas nila. Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila, at pagkasumpong sa kanya, ay sinabi niya, sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos? Sumagot siya at sinabi, at sino baga siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa kanya?
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Siya'y nakita mo na, at siya nga na nakikipagsalitaan sa iyo." At sinabi niya, "Panginoon, sumasampalataya ako." At siya'y sinamba niya, at sinabi ni Jesus, "Sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag." Yaong mga Fariseo na kasama niya ay nangakarinig ng mga bagay na ito, at sinabi sa kanya, "Kami baga naman ay mga bulag din?" Sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayo'y sinasabi ninyo, kami nangakakakita, nananatili ang inyong kasalanan."